yung mga Duterte, where do they figure in this whole scenario? Well, yung press con ni Digong last year, no? Last week. Ano sabi niya? Bakit babaguhin yung konstitusyon? Ang ganda-ganda naman yan, di ba? Sabi nung isang babaeng reporter, hindi ko nakita kung sino. Di ba ho, pinapabago rin yung konstitusyon ng panahon nyo. Hindi niya sinagot, no? Tapos si Pulong, no? Very self-righteous, no? Na binabanatan itong People's Initiative, no? So, yung mga Duterte, dinedepensahan ngayon yung EDSA Constitution. Nabalak sanang baguhin ng mga bata nila through a revolutionary government nung panahon nila, no? Ngayon, sila ngayon ang champion, hindi lamang ng press freedom, no? No, SMNI, kung hindi pati ng 1987 Constitution. Yun, so, talaga, no? Bibilib ka, di ba? Times change, no? Ang ganda-ganda bakit ba naging defender sila ng konstitusyon ngayon? Tama kayo, kasi noong 2016, binalak nga nilang i-overhaul yan. Although ako talaga is to subscribe to that feeling, no, na si President Duterte, mukhang hindi naman talaga niya nauunawaan yung federalism. Mukhang ginamit lang na sasakyan, no, para makaikot sa Pilipinas. Ang model nga daw, yung French model. French, doon tayo, French model. O doon sa mga nakikinig, baka sabihin nyo, ano ba yung joke nyo? Hindi kami makasakay. Sabi kasi ni President Duterte, ano ba yung tanong sa kanya? Federalism, no? Oo, anong Federal model parliamentary ng federalism ang gusto niya? No? French model. Ayan. I-google nyo na lang kung bakit mali yung sinabi niya. Na hindi federal. Yun nga, bakit ba bila nila hinaharang ngayon itong charter change? Nung panahon nila, gustong-gusto nila. Hindi ba sila makikinabang dito? Meron bang mga pangarap o ambisyon na tatatamaan dito? Ganyan ang mga tanong, no? Doon sa ako. Mali ba yung tanong ko? Definitely, datamaan dyan yung Vice President na ang tingin ng Duterte camp ay shoe-in, no, sa 2028 for the presidency dahil nagna-number 1 siya sa lahat ng surveys, no? Maliban sa isang survey, nag-number 1 si Tulfo, no? Talaga? At sa lahat ng survey, number 2 si Tulfo, no? Pero naman lahat naman nagbabago no? Lahat naman nagbabago. Wala namang permanente, no? Wala namang permanente kaya baka yung kanilang mga assumptions ay hindi ganoon ka-accurate. Pero next year, iba na yan Pagkatapos ng election next year, no, iba na yan. Yes, pero for now, ang tingin nila ay sila yung tatamaan dito sa People's Initiative na ito. No? Bakit naman? Bakit naman? Ito talagang napaka-inosente ng tanong ko. Alam niyo naman ako, wala akong kamali-mali siya sa katawan. Ba't naman tatamaan yung ambisyon ni VP Sara Duterte? Ang gusto lang naman ng People's Initiative ay bumoto yung dalawang kapulungan as one. At ang gusto lang naman palitan yung economic provisions, di ba? Tama. Oo. Yung iba kasi may mali siya na pag binuksan yung konstitusyon, no, pag binuksan yung Pandora's box na yan, lahat pwede nang ipasok. Lahat ay pwede nang gawin, no? Dahil theoretically, legally, pwede 'yon. Kahit sabihin mo ngayon na economic provisions lang, kahit sabihin ni Senate President Zubiri na walang usapin diyan ng lifting of term limits, no? Kahit sabihin ni presidente na may assurance na hanggang diyan lang 'yan, pag nabuksan na 'yan, anything goes, no? At that is not lost on the Duterte, no? Hindi sila naniniwala na yung economic provisions lang ang babaguhin, no? Di ba pwedeng magtiwala na lang kasi part naman sila ng unit team, di ba? Talagang dikit na dikit naman sila. Hindi ba pwedeng magtiwala na lang? Dapat. Halimbawa ako, may tiwala ako sa Facts First, no? Yan, may tiwala ako dyan. Hindi ka susundin dito. Hindi yan magigiba, yung tiwala na yan, no? Correct. Kaya dapat sila ay magsimula na rin magtiwala dahil yun yung problema sa ating lipunan, walang tiwala sa isa't isa. No? Kaya nung sinabi ni ex-President Duterte last week sa kanyang press con na komportable siya sa presidente at gusto niyang nagsesend siya ng message indirectly. Dapat yun ay pagkatiwalaan, no? Dapat yun ay pagkatiwalaan, no? Ito kasi si Christian, baka wala rin doon tiwala doon sa statement ni ex-President Duterte. Pero ako nagtitiwala talaga ako. Nagtitiwala ako. Ay napaka-komportable kay President Bongbong Marcos, no? Hindi niya nilalait yan, no? Wala siyang sinasabing masama diyan, no? Never niya binanatan yan.
Never niya binanatan yan, no? Kaya pag sinabi niya na ayaw niya i-confront yung presidente, gusto niya ay indirectly ipaabot yung isang mensahe, no, na malamang gusto niya makipagbati, no, ay dapat pagkatiwalaan na lang. No, tsaka wala namang nagsabi na, 'di ba, weak leader. Ano pa ba 'yun, yung insinuation na addict? Wala namang ganung nasabi, 'di ba? Tsaka sinungaling, no? Sinungaling. Hindi na sinabi 'yon noong December 2021. Wala siyang sinabing gano'n. Wala, no? Wala nga kayong magugugol na gano'n, try nyo. Wala kang pan. Wala, no? Tsaka wala siyang picture na kumakain siya ng pulburon. Ano bang ibig, hindi ko mag-get yun. Hindi ko masakyan. Talagang wala akong kaalam-alam diyan sa issue na 'yan. Yung pulburon na 'yan. Ano ba 'yan? Hindi mo kasi pinapakinggan si Maharlika, no? The best vlogger Wala ka ron. Yung podcast mo wala sa katiting nun. Talaga namang wala tayong silbi Wala namang nanonood dito Gusto niyang paimbestigahan sa Kongreso yung pulburon video daw ni President Bongbong Marcos. Na hanggang ngayon ay hinahanap ko, baka may kopya ka, no? Wala. Ano bang masama kung kumakain ng pulburon? Ano bang masama? Ano bang flavor? At si ex-human rights lawyer, no, Harry Roque, ang sinasabi niya ay dapat magpa-drug test si President Bongbong Marcos. Halos sabayan kay Maharlika. Sinabi niya 'yon? Magpa-drug test daw, no, ang presidente, no? Kaya bakit naman? Kaya hindi yan hiwalay-hiwalay no? Kung may kaunti kang mali siya, kahit konti lang, alam mo naman yan ay bahagi ng isang kampanya, no? Wala namang inosente kahit yung picture na kumakain ng pulburon si ex-President Duterte, no? Na para sa akin inosente, pero para sa mga ibang may mali siya katulad ni Christian, makikita niyo ito na dikit-dikit, no? Ako hindi ko hindi ko kinanek yan sa kahit ano. Actually nagustuhan ko yun kasi Goldilocks yun, 'di ba? Masarap yung pulburon ng Goldilocks, lalo yung pinipig. In chocolate flavor medyo hindi ko gusto. Pero yung kay President Duterte plain yata, no? Yun lang talaga yung basa ko ron. Sabi ko, ay mahilig pala yung paborito kong pangulo sa pulburon. Meron kami something in common. Yun lang naisip ko talaga. Talaga. Sige, my bad, no? My bad. Sorry na lang. Okay. Pero nagsimula talaga niyan si Maharlika no? Sabi pa nga ni Maharlika ay ang gumawa niyang video na yan, yung pulburon video na yan, ibig niyang sabihin sa pulburon, cocaine, no? Ang gumawa niya ay malapit na kaibigan ng presidente o baka dating malapit na kaibigan, no? Yun yung kanyang ikalawa, ang sabi ni Maharlika, nagpadala ang tawag niya, ahas ng hit squad sa Amerika, no? Para kaya siya nagpa-blatter. At pinablatter niya, no? Lahat pinablatter niya, no? Sa paano kaya curious ako ng reaction ng pulis. Diba? Pero sa alam ko na ng picture o video yung pulis habang nagpapaliwanag si Maharlika. Dapat naka-video yun. Di ba? At ngayon, yung ikatlo, no? Sabi niya, dapat yung Kongreso imbestigahan yung video na yan. Ang problema, hindi naman daw niya hawak daw ng isang kaibigan, no? ng presidente o dating kaibigan. So ano yung iimbestigahan ng Kongreso? Tapos sumabay pa si ex-human rights lawyer Harry Roque na dapat magpa-drug test ang presidente, no? Ganun ba? Bakit kaya? Ito lang tanong. Ito naman in fairness naman kay President Marcos, no? Madali kasi magkalat ng chismis na merong ganyang video. Tapos, syempre, damage done, wala naman silang pinapakita. Diba? Dapat magpakita sila. Kasi pwede ka rin magpagpakalat ng chismis na merong pulburon video yung si Harry Roque, for instance, o si President Duterte. Miski wala ka ebidensya. Diba? Akala ko mga abogado to. Di ba abogado si President Duterte dati? Di ba ano yan? Prosecutor. Tapos, di ba yung Harry Roque, di ba napakagaling na abogado niyan, human rights lawyer, talagang highly respected. At isa po siya sa mga nagsulong na makasama po tayo, maging bahagi tayo ng Rome Statute. Kung tayo ng ICC. Di ba mga abogado yan? Hindi ba nila naisip na di ba dapat you go by evidence? Ayun lang pagkakaalam ko tanga lang naman ako alam mo naman ng mga abogado sa atin.